Malipayong bag-ong tuig kaninyong tanan mga kaigsunan. Giisip nato nga kabahin kini sa usa ka bag-o nga tuig nga nagdalag bag-ong oportunidad, dugang nga mga oportunidad alang kanaton tanan. Busa ako karon nga hisgutan ang katuyuan sa atong Ginoong Hesus ngano nga siya nagatudlo paagi sa mga sambingay. Matuod nga nahisgutan nato ni sa pipila ka mga milabayng Miyerkules apan nagtuo ko nga ninindugang nga mga pagpanudlo sa balaang kasulatan, mas masabtan nato ngano nga mudugang pa ko og mga sambingay sa sunod pa nato nga mga mensahe niining atong midweek prayer meeting. Applying the parables of Jesus into our service to Him. Mao kini ang uluhan sa ato nga pagtuon karon. Palihog, ablihin ninyo inyong mga Biblia sa Psalm chapter 78. Book of Psalms, chapter 78, 1 to 3. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Kabahin kini sa mga awit kon sa Book of Psalms, mabaw-an po nato nga aduna kini kabahin nga prophetic kon mga propesiya ingno nato. Og ang balaang kasulatan suma sa panulat ni Haring David og kaning bahina karon sa Book of Psalms kay Asaph nagahisgot kini propesiya. Awit gyapon ni, salmo gyapon ni. Apan kabahin sa propesiya mahitungod kay Ginoong Kristo di nag-ingon siya nga ako magatudlo kaninyo pinaagi sa mga sambingay. Ako lang balikon ang milabay nato nga leksyon. Nga ang sambingay gituyo sa Ginoo sa paggamit niini aron nga sa mga interesado nga maminaw, mas dali nilang masabtan. Unya kadtong dili interesado, may kahigayunan nga makabaton sab sila og interest kung gana nga kini makatunan. Ay lang yun mo pagikalimot. Una na ko balikan ang Psalm 78. Ay mo pagikalimot that parables are not meant to teach a doctrine. Kanang pinakalabawang katuyuan but parables are meant to illustrate a doctrine. Ayon ninyo lain na pagsabot. Gikuha nako na gikan sa panulat ni Dr. o ni Pastor Keith Piper, ang pastor sa Liberty Baptist Church sa Sydney, Australia, sa iyang libro Nagauluhan og Answers. Unya, ato nin tan-awon, dili ni ingon nga tungod kay naa sa sambingay kining maong pulong, kining maong deklarasyon, mao na ni aton doktrina. Mao na pag-ingon nako nga it's not meant number one to teach, but number one it is to illustrate, mapaklaro, mapahayag pag-ayo unsa ang kamatuoran. Aduna ra bay sambingay nga naningkamot ang mga hingtungdan nga maghimo sila maayo. Unya gitawag sila nga sulod. Adto mo sa paraiso. Kay numdum mo anang pagtudlo ni Ginoong Hesus may tungod sa mga kanding o sa karnero. Good works ang ginatan-aw dito. Og kadtong mga naghimog maayo, giingnan nga nakaila. Itong mga balibad, itong mga di naghimog maayo, pangsalikway sila. So it is not number one to teach but to illustrate, ipahayag pa. Kuhaon nato ang sentro nga tema sa sambingay ug dili kada pulong nga malakip diha mayunta maun na gyud ni. Napaylain, adunay sambingay nga ang pulong sa Ginoo mao ni ang liso, nahisama sa liso dito sa sambingay. Apan doon na po'y mga kahigayunan nga dili tanan nga liso maghisgot kana may tungod sa pulong sa Ginoo. Mao na atong hinumduman. Napoy panahon nga mao na ang pagtuo. Busa again,
balikon nato kini. It is to illustrate a doctrine. Go to the central message of the parable aron nga mas mahayag ang iya nga kahulugan. Ato sang tan-awon og ato ning pikas-pikason kining maong pulong. A parable, the word parable comes from the Greek word parabole. Parabole. Nagikan pud na sa duha ka Grigong pulong. Para unya ang usa balyo. Okay? I-combine na og nahimo ng parabole. Sa English, parable ang iya nga kahulugan. Kanang verb nga balyo ang ipasabot niya na to place na to place, ipahamutang. And then ang prefix nga para ang iyang ipasabot niya na alongside. Okay, alongside. Kung ato nang binisayon, murag naara siyang kilid. Di gyud gibutang nga sentro pero gidugang sa iyang kilid. To place alongside. Mo example data. Matag na ehemplo. Paramilitary. Na ang paramilitary di na regular nga army. Pero naagyapon siya armas. Naagyapoy training ang paramilitary. Unya kana mutabang sa terminato madungog ron force multiplier mo ng mga auxiliary police. Magdugang sa mga magbalantay sa kalinaw. Busa, ug mo tag paramilitary, di gid siya regular nga mga sundalo, but they are still armed. They are still organized. Pero dili na integrate, dili na hiusa dito sa regular nga army. Kung pananglitan sa Pilipinas, di gyud sila part sa Philippine Army. Mahimong naa sila sa ginatawag nga CAFGO, muna civilian auxiliary ang unang duha ka litra niana. Naapoy isa, para church, okay? Para church organization. Ug dunay mga matawag natong para church organization, dili gyud sila church. Apan nagatabang sila sa usa ka kongregasyon. Ha? O nang gintawag para church organization. They are not really a congregation or a church, but they help churches. So, I hope that you have seen it. It is to help illustrate the truth and the doctrine. Karon mag-adto ta sa book of Psalms. Sa dihang niingon si Ginoong Kristo nga incline your ears to the words of my mouth, nan mao ni ang panagna propesiya may tungod sa paghimuon ni Ginoong Kristo. Ug kanang sulti nga ako magaable sa akong mga ngabil, sa akong baba, pinaagi sa sambingay kana na apil ang panagna nga si Ginoong Kristo mutudlo, muanhi, mutudlo, magapangita sa mga nagawala. Mao ning katumanan nining mao nga salmo. Unya nag-ingon nga nadunggan na nato kini. Unya nabaw-an na nato ni ang atong mga ginikanan, mga amahan nagtudlo na niini. So many of the parables have been taught by the patriarchs. Ang ato nga mga propeta sama nila ni Moises nagtudlo na niini. Si Abraham nag-ihimplo na may tungod sa pagtuo. Pero kinahanglan gihapong itudlo kini ni Ginoong Hesukristo. The truths that are being set alongside the doctrine here are in the form of parables. Iyan ning ginapaila karong panahon na o nining atong mensahe. Dili pa ta karon magtuon og usa ka sambingay ha. Ako lang sa ning ipahayag ngano nga naa kining maong mga sambingay. Ako ning pagkaklaron nga dili tungod nga makita nimong pulong diha sa sambingay nga mao na gyud ni. Kung miingon nga the master went to a far country, wa ni nagpasabot nga ang atong agalon miadto sa halayong nasod. Pero kana ipakita
nga ang atong agalon nga si Ginoong Hesus miadtos kalangitan, halayo kini nga lugar. Ang ubang tao pangita ba dunay sugilanon may tungod sa Russian nga cosmonaut nga iyang gisusi ang kawanangan sa diyang dito na siya sa kawanangan. Unya wa man daw niya nakita ang langit, inaagi pa gyud di lang naked eye nga ingon, gigamitan pa gyud ni og telescope, powerful telescope. Wa man daw niya nakita ang langit. Mo na ingon siya, "Why langit?" Ang gilayon sa ginaandam nga langit, it will be light years. It will take years for a light to travel ni anang ginasulti nato nga third heaven. Di ni mo na makita sa teleskopyo. Mao na nga ang atong agalon miadto sa halayo nga nasod. Ingon pa sa bingay, wa na ni adtog laing nasod diri sa kalibutan ang atong agalon. Pero kana nagsaysay nga halayo ang giadtuan ni Hesus dito sa kalangitan, nagaandam karon og luna alang kanimo og kanako. Niini mudugang kog sulti nga kung balay pa ni ang sambingay, mga bintana ni. Dili ni mao ang pundasyon sa balay. So do not base your doctrine on parables only. Ayaw sa sambingay lamang. Pwede nang ipaklaro, o nang tuyo, ipahayag, to set alongside para balyo. Yan. Pero dili diha ang basihanan. Iya lang gipaklaro sa atoa. So it's not the foundation of the house. In the house, a parable is likened only on the windows. Gamito, uy, balay ni. Dunay atop, unya na siya bungbong, oh, naay bintana. Inganana ang atong pagka-tanaw. Jesus is opening the truth, new truth from the scriptures, which are hidden from us. Naana na ang kamatuoran. Iya lang ipahinumdum. Iya lang pag-aablihan. Iya lang pag-klaruhon. Muna'y katuyuan. Gani mga kaigsuunan, ingon pa, nga sa pagpanudlo ni Ginoong Jesucristo, di man ini pag-ayo. Ilabi na ka ng mga nasulat sa iyang pagpanudlo o pagwali sa New Testament. Apil na ng unang 4 ka libro sa New Testament, gitawag nato Gospel Book. 1/3, matun pa sa mga Bible scholars, ikatulong bahin ni ana na sentro sa pagpanudlo sa bingay ang pamaagi. Muna, ingana ka importante. Kadtong di matinuohon, mataga ang pagtsansa nga makabaton og interest. Ngayon siya ay magtuon ko ni ini. Ako ni paminawon, unsa ka ni. That is one of the many uses of using a parable. Muna nga sa pagtuon nato ani, kuhaan nato ni og leksyon nga masabtan nato, magamit sad nato sa pagtudlo sa uban para labing mas klaro na timan-an ninyo ng pulong nga dark saying. Nay mga pagtudlo dinhi nga di dali nga masabtan sa usa ka tawo. Mao na nga gamiton sambingay para mas madali nga sabton. Yun na ang pamaagi. Help to reveal the truth to the true seekers by using parables. O niya pa usa. Adto na po ko sa book of Isaiah. Isaiah chapter 6, 8 and 9. Mauni ang higayon sa dihang gitawag o gipadala si propeta Isaias. Also I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" Then said I, "Here am I, send me." And he said, "Go and tell these people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not." Mao ni ang sugo nga gihatag kay Isaias.
May mga taong nakadungog ay di man mamati. O lain man ang hearing kaysa giving attention. Ang uban nagapamati mo na iunta mulusot sa pikas dunggan. Pero kanang tao nga nagapatalingog, nakabati siya. Unya iyang ginatiman-an. Kana, doon na po yung mga tao nga ingon dinis bala ang kasulatan, nakita pero di nila masabtan. O, nakita na ang ministry ni Ginoong Kristo. Di man sabton, di man pagadawaton. Kulang og perception. Mao ni ang katuyuan. Parables ang usa gihapon. Kay og diretsuon nimo, moingon uban unsa man na dili masabtan. Mao na hinungdan mga kaigsuonan na importante sad nga matun-an nato ang mga sambingay. Kay ang mga musunod na sad nini magpadayon ko. Daghan pa man og sambingay sa balaang kasulatan. Dili ni exhaustive nga study. Ay mo pagtuo nga tanan-tanan ako ni may isgutan apan daghan sa mga sambingay ang atong padayong pagatun-an. Busa ayaw kamo paghikalimot. Importante gyapon nga matun-an nato unsa ang mga sambingay. Laying it or placing it alongside. Kung naa kay matawag force multiplier, kung naa kay matawag nga mudugang og pagsabot, nga maklaro, pinaagi sa mga nabaw-an, ang dili dali mahibaw-an, mauna ang katuyuan sa mga sambingay. Hinaot pa nga inyo gyapon kining pagaubanan, pagasuportahan o pagaampuan, matun-an nato, mahiusa ta magtuon sa balaang kasulatan. Lakip na ang mga sambingay, importanteng mga kamatuoran nga ginatudlo ni Ginoong Hesukristo. To God be the glory and shalom.